mga halangang kaluluwa. Yan, Sabi niya. mga Doon na, halang ng Magandang araw mga kababayan. Pag-uusapan natin ngayon ang bagong revelasyon ni Senator Marcolita at itong bagong panakot po ng administrasyon ni Bongbong Marcos na tatanggalan daw po ng pensyon ang mga retiradong sundalo na lumalaban sa korupsyon. At ano na nga ba ang nangyari kay Saltico? Yan din po ang bagong isiniwalat naman ni Congressman Toby Chanco. Yan po yung mga pag-uusapan nating issue. Yan po yung ating mga tatalakayin dito po sa ating panibagong reaction video. Pero bago ang lahat, kung kayo po ay bago lang o kayo po ay madalas na nagsusubaybay dito po sa ating munting channel, huwag kalimutang pindutin ang like at kung kayo po ay hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe naman po. Maraming salamat po. Okay, dito tayo magsimula. Ang sinasabi po ni Senator Marcolita ay yung iba po na mga nagnanakaw ngayon sa flood control ay dating galing pa ng seminaryo, mga professional. Ika nga, yun kasi yung magaling, no? Yung mga matatalino, yung mga professional magpaikot-ikot. Kaya sanay na sanay po sila sa pagnanakaw ng kabanang bayan. At isa nga sa sinasabi ni Professor Clarita Carlos, no? Na sinasabi niya na yung dating mga estudyante niya daw na nangako na hindi magnanakaw kung sila ay nakaupo sa gobyerno, ito ngayon daw po yung mga involved sa pagnanakaw sa flood control. Okay, pasok natin Senator Marcolita, mga kabayan. Opo. paano mong iisipin, nagsipag-aral sa mga mabubuting paaralan? Yung iba Mamahaling eskwelahan pa talaga. oo, Sen. yung iba Opo. nagsipasok pa sa seminaryo Kaya, meron pa ko ba? Oo. Talaga, oo. Hindi mo kilala kung sino? Hindi, wala akong Mamaya sasabihin ko sa'yo. sige po. Magtataka ka kung bakit parang nasaniban Ah, Hindi pa karaniwan itong nangyaring ito Oho. Ito na siguro ang pinakamalala, siguro lantaran opo. at walang pakundangan na pagnanakaw sa kaban ng bayan. Tama. Paano mo iisipin na kaya nilang gawin yun nang hindi man lang sila nagkaroon ng konting remorse sa sarili nila? Oo, may konti Yung man lang pag-aalinlangan, Oho. yung pag-aatubili, hindi Systematic. Talagang pinlano. Oho. Isip-isipin mo yung pagnanakaw nagsimula sa budget mismo. Pagkaraniwan yung magnanakaw dahil sa, alam mo, may pangkaraniwang, may damdamin dyan may guilt feeling din yan, Ay, nahihiya. totoo naman, tao pa rin yan. Kaya nga kung minsan magnanakaw, Tao pa rin yan, sabi po, no, ng partner ni Senator Marcolita. Kaso yung mga magnanakaw ngayon is mga buhaya. And talagang magagawa nila yung pagnanakaw na yan. Dahil mismo yung principal, yung pinaka-utak, yung pinaka-head ng ating gobyerno ay pinapayagan niya. Dalawa kasi yan Pinapayagan o siya mismo ay kasabwat. Itong mga alipores niya, itong House Speaker, itong Chairman on Committee on Appropriation, kasabwat sa pagnanakaw na ito. Diba? Kasi hindi naman po magiging materialize yung pagnanakaw na ito kung talagang ang presidente na nakaupo ay talagang lumalaban sa korupsyon. O kaya, hindi siya pumapayag na pagnanakawan ang taong bayan. Kaso po, alam natin, yung kauna-unahang executive order na kanyang inilabas ay pag-abolish ng Presidential Anti-Corruption Commission. Doon pa lang, talagang planado yung kanilang pagnanakaw. Tuloy tayo. yan sa hindi mo alam gabi. Saka nakatayo pa mukha. Nakatakip po, dahil nahihiya Oho. Ito kabila pa. Kabila pa nung mga magnanakaw na kilala natin. Oho. Walang takip ang mukha. Nagpapapicture pa yata Oo. Kung tawagin honorable. Ito na yung nakikita kong pinakalundo. Pinakamalala, pinaka-worst. Pinakamalala. Oho. Sapagkat alam mo, ano na ito yung... Ewan ko, Nelson, sa avatar mo, kung meron kang makukuha isang salita na po pwedeng aakma, madidescribe mo, Oho. yung sidhi ng kanilang ano ang tawag doon, yung wala nang kasapatan Hindi na milyon ito, hindi na bilyon trilyon ang trilyon na po. pinag-uusapan dito. Totoo kayo. At sana man lang, Walang hiya talaga yung mga magnanakaw na yan, mga kababayan. Kaya dapat yung magnanakaw na yan, ikulong. Siyempre, paano natin mapapakulong yan kung si Bongbong Marcos pa rin yung nakaupo na presidente. At alam natin, no, na itong ginagawa nila sa ICI, hindi lang po dyan mabanggit-banggit ni Senator Marcolita.
Discover up yan. Diba? And now, makikita natin, nandyan yung kano. Pumunta doon sa kanilang opisina. So, anong purpose? Para sa kabutihan ng taong bayan o para maging kasabwat po nila sa isang gobyernong sistematiko ang pagnanakaw sa maikling salita, sindikato nga. Diba? Yung perang pinag-uusapan natin ay hindi makadidisgrasya sa bansa natin. Ay, nako. Lalong-lalo na sa marami nating kababayan na kung makikita mo ang kalagayan sa buhay. Oho. Wala nga pampagamot eh. Totoo po. Pagkain, talagang makikita mo, hindi makapag-aral. Nakikita mo yung pinuntahan ko sa Agusan. Ni tsinelas, wala yung mga bata eh. Oho. Totoo. Kaya mabuti na lang yung kasama ko, mabuti na lang naisip niya. Sabi ko, bakit naman ka ako yung mga tsinelas, hindi pare-pareho ka ako yung kulay. Hayaan mo na ko, sabi niya, importante lang, meron silang... Meron sa sapi sa paa. Oo, isip mo kaliwa, berde, yung kanan, blue eh. Butas pa yan. Oo. Pero kahit papano, nabigyan lahat ng tsinelas, mga bata. Tsinelas pala, at least nakapagpasaya po sa kanila. Oo, Sen. pero kung titingnan mo, bakit nagkaganon yun eh? Walang-wala talaga eh. Pagkatas itong mga taong ito, napakalakas ng, ewan ko, yung influensya sa sarili. Hindi ko malaman kung saan nila kinuha yung lakas ng loob para gawin nila yon sa ating bansa. May ginamit kayong termino dyan, Sen, eh. Halang ang kaluluwa. Hindi naman akin yun eh. Ay, hindi ba halang ang bituka? Iba kasi halang ang bituka sa halang ang kaluluwa eh. Hindi kasi, ako nung ako'y grade 5 pa lang, mahilig na ako sa sine, Jen eh. Opo. Alam mo naman pagka yung mga kontrabida nag-away. Opo. Ha? Yung Fernando Po Jr., ano yung... Oo, pagkatapos yung, alam mo yung Mary Walter, di ba? Kilala mo yun eh. Opo. Ikaw naman eh. Official ng Red Cross po yan eh. Hindi ba si Si Mary Walter. Mary Walter, hindi ko malaman kung sinong kasama niya, si Ruben Rustia yata yun. Di ba? O kapag ka pinagsasabihan yung mga magnanakaw ng kalabaw noon eh. Kalabaw pa lang ang ninanakaw noon eh. Pagkatapos meron pang mamamatay doon sa eksena na yun. Magsasalita yung Mary Walter. Mga halang ang kaluluwa. Yan, mga halang ng kaluluwa. So na-internalize ko yung, may di-describe niya pagka yung mga bagay na talaga nakapanlulo mo. Opo. Na kapag bibigay ng masidhing kalungkutan, nasasabi mo yung mga kataga na yun. Halang ang kaluluwa. Di ba? Kasi pagka halang ang kaluluwa, hindi mo na iniisip kung ano yung mabuti. Wala ka nang iniisip, hindi mo na naiisip kung ano magiging kahihinatnan, Tama. anong epekto, anong impact nito sa lipunan, sa bansa mo na ginagalawan. Lalong-lalo na yung mga mamamayan. Hindi mo na iniisip yun. Mabuti-buti Ang iniisip mo na lang, yung pansarili mo. Hindi ko nga malaman, gaano bang pera ang kailangan nila? Grabe no. Gaano ba karaming pera yung kailangan nila? Actually, yan ang naiisip nating mga pobre or mahihirap, ordinaryong Pilipino. Ang dami na nga po nilang pera eh. Yung sinasabi po yung mga supporter ni Bongbong Marcos, Martin Romualdez, Saldico, yung kanilang mga anak, mayaman na daw po sila eh, bago sila naging politiko. Pero, bakit kailangan pa nila magnakaw ng doble, triple sa kanilang yaman? So, wala pong kabusugan yung mga buayang ito sa pagnanakaw ng kabayan. Sa totoo lang, habang nag-uusap tayo ngayon, malamang sila ay gumagawa pa ng paraan kung paano na naman pagnanakawan ang budget para sa 2026. Diba? Oo. Napatala sa kasaysayan ng ating bansa sa kauna-unahang pagkakataon na natapos ang bicameral conference, tinadtad ng blanco. Ngayon, lahat nagtatanong, sino ang pinakamagaling na naglagay ng mga sagot doon sa blanco na yun. sa mga blanco? Kasi pati yung mga pumirma sen sinasabing, meron ba't kami nagaganyan? Kasi kung tayo ay nasa eskwela, Opo. lalong-lalo na nung tayo nasa primary school, Nako, hindi ba Nelson? Oho. Si Nelson, ang pinaka gusto niya yung filling the blanks eh. Mandali ho kasi yan. Kasi kapag matalino ang tao, gusto niya filling the blanks. Si Jen naman kasi hindi masyadong matalino, gusto niya multiple choice. Baka sakaling may tumama, di ba? Sabi ni Jen, may low of average. May tsamba ito. May tsamba ko rito. Lahat A. Kaya lang si Nelson, sigurado niya. Mas gusto ko kanya yung filling the blanks. Yan. Di ba? Tama po, tama. Sapagkat kapag wala ka talagang ni-review, masisiro ka talaga doon. Hindi mo may invento yun eh. Totoo po. Di ba?
Aha. Isip-isipin mo naman, 28 blanco ang nakita ko. Ayun. Grabe, no? 28 po yung blanco, no? Gaano yung kalaking halaga? 241 billion. Pero ang dami nilang palusot. Nakakalungkot pa dyan. Hanggang ngayon, ang petition ni Attorney Vic Rodriguez, I don't know kung kasama po itong si congressman dati, di ba? Dati siya congressman nung time na nagkaroon pa ng pasabog sa mga ganyang klaseng blanco sa bicameral report, si Senator Marcolita. I don't know kung kasama siya, no? And Attorney Vic Rodriguez, yung nakakalungkot dyan hanggang ngayon, ay wala pa rin pong response ang ating Supreme Court. Kaya sayang po, sana as early as possible, bago man lang sana matapos po yung taong ito, no? Itong 2025 na ito, sana magkaroon lamang ng response ang Supreme Court kung ano na po yung nangyayari dyan sa petition po kaugnay sa bicameral report kung saan tinatad po ng blanco. Kasabot yan siyempre, itong si Saldico, si Kimbo, si Po, and of course, Chis Escudero, kasama din po yan. Kung may kinalaman siya kasi bicameral report po yan. Sila yung mga opisyales at sila po yung pumerma ng final ng bicameral report na yan. And bago po naging GAA, si Marcos Jr. din yung pumerma ng kabuuang budget na yan kung saan puno po ng scandalous. And from 2023, 24, 25, ang dami po Na ikinalat sa siguro mga 12 pahina. Sino yung pinakamagaling na tao na naglagay ng... Paano niya nailagay yun? Hanggang ngayon, Sen, wala pang lumulutang kung sino sumagot dun, ha? Walang gustong magsabi. Opo. Sabing ganun ng ibang haka-haka. Baka naman kayo dyan sa House of Representatives ang gumawa niyan. Dahil dyan naman ipiprint eh. Kayo magpapaprint niyan eh. Opo. Hindi kanya, baka sa DBM. Hindi baka sa Malacanang. Sino nga, di ba? Ayan. Kailangan kasi matukoy mo kung sino. Isip-isipin mo naman. Sinasabi ko na sa inyo. Karaniwan, magsisimula ang debate September, Oktubre, Nobyembre. Opo. O di 3 buwan. Hanggang sa umabot yan sa BICAM nga. Opo. Kumisan nga, halos matapos na yung Disyembre. Nag-aalala na ngayon. Diba? Kasi kapag hindi mo natapos ng Disyembre, mari-reenact yun. Okay. Palagay mo na lang 3 buwan. 3 buwan at kalahati kayong nagdidebate. Pagkatapos isang tao lang, ang gagawa ng... Doon lang pala ayusin. Ano ba? Babaliwala pala lahat ng debate ninyo. Boy, bakit tayo nagdebate? Nagpagod pa tayo na kung minsan nga inuumaga pa tayo ng kakadebate riyan. Pagkatapos isang tao lang mangingiti-ngiti. Ha? Ngingisi-ngisi Sa gitna ng pusikit na karimlan, may daladalang ballpen. Pinagsasagutan yung mga blanco. Yung ballpen na yun ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng ballpen. Isipin mo. Siya ang susulat. Alam mo yung budget natin, katumbas ng isang cheque lang. Opo. Sabi nila, ayan ang budget. Diyan nakasulat lahat ang bibilhin nating produkto at serbisyo na yan ang pagdadamutan ng bawat isang Pilipino sa susunod na taon. Yan, sa loob ng isang taon. Cheque lang yan. Paano ngayon? May blanco ngayon yan. Alam na this, mga kababayan po natin. Kaya sana magising na po yung ating mga kababayang Pilipino at makiisa na po sa labang ito kontra korupsyon. Kasi sa totoo lang, hindi naman si Bongbong Marcos ang sinasabi nilang naglabas nito o yung nagbulgar ng korupsyon. Iputangin na siya ngayon po yung utak ng korupsyon. Di ba? Kasi yan ang yan ang argumento ni Claire Castro, argumento ng kanyang mga vlogger and supporters na propaganda para mapagtakpan ang involvement ni Bongbong Marcos dito. Hindi po Kasi kung talagang matalino si Bongbong Marcos, kung talagang gusto niyang maayos, malinis na panggobyerno, hindi niya pipirmahan ito Naalala ko kay Tatay Digong. No? Hindi niya pinirmahan, binito niya. Dahil nakita niya na ang insertion po ay hindi kasama doon sa National Expenditure Program. Pero kay Bongbong Marcos, tingnan mo, ang layo ng insertion. And dyan pa lang sa House of Representatives. Hindi kasama sa National Expenditure Program ang AKAP, pero nagkaroon ng AKAP. Yung insertion ng House of Representatives, I think 16 billion ang kanilang insertion sa kanilang budget. Di ba? So wala po yun. Saan nila kinuha yun? Yung ilang mga importanteng programa ng gobyerno or kasama po yung opisina ng Office of the Vice President, pinagtatanggalan po nila ng budget para mapunta sa kanila. At
Yan po ang kanilang ginagamit sa pagnanakaw. Actually, hindi lang po naman itong flood control ang puno ng pagnanakaw. Nandiyan yung AKAP, nandiyan yung MAIC, tupad. Lahat yung ginagamit po nila yan. O itong sa Department of Health na budget, Department of Education, sa transportation, halos lahat na siya ng gobyerno. Mayroon po silang pagnanakaw na ginagawa. Kaya kung sabihin nila na mapapanagot ang involved sa flood control, ang dami po eh. So kung gusto panagutin ang lahat ng mga gumawa ng pagnanakaw sa gobyerno natin, kailangan lahat talaga sila. So paano yan mapapanagot? Si Bongbong Marcos mismo, ang siyang pumirma, sabi nga ni Senator Marcolita, napaka makapangyarihan ang ballpen na yon. Yun ang pumirma sa kabuuang budget natin. So alam na natin kung sino tinutukoy niya. Hindi niya lang directly na masabi na si Bongbong Marcos. Kasi nga nasa nasa national television po sila eh. Pero sa loob-looban ni Senator Marcolita, alam niya kung sino yung pinaka-utak nitong lahat. Sino yung makapangyarihan na yun na nagsulat ng mga blanco na yun? Hindi naman natin na blanco yun eh. Oo nga po, no? Oo. Hanggang ngayon nga walang umaamin. Sinong O hanggang ngayon, pinag-iisipan ng Korte Suprema, paano natin bibigyan ng kasagutan ito? Yeah. May nagagalit na senador kapag sinabihang meron kang insertion eh. Hindi kanya. Uy, insertion, Risa Ontiveros. Reyna ng insertion. Amendment yan eh. Para bang may pagkakaiba. Aha. Nako. Kahit wag mo nang gamitin ng insertion. Amendments na lang. Hindi, wag mo rin gamitin ng Wag na lang amendment. amendments, oo. Gumamit ka ng iba. Aha. O sabihin mo, saging na saba. Saging na saba, paborito nila Ila de Lima yan. Loko-loko talaga to si Marcolita. Yun din yun eh. Nadagdag din yun eh. Opo. Di ba? Iniba mo doon sa dating nakalista yun eh. Yun. Binigyan ka ng kapamahalaan na maglagay ka ng sarili mo eh. Dati wala naman yun eh. Di ba? Nung ginagawa yung NEP, kinonsulta ka ba? Hindi. Hindi ka naman tinanong eh. Bakit nung bago matapos ang GAA, bakit ikaw nakapaglista ka? O ibig sabihin yan, nakapanaig din yung kagustuhan mo eh. So masama ba kung halimbawa, ako bilang isa sasabihin ko, pasimulan po natin yung transparency. Okay. Halimbawa, sabihin ko sa mga kasama ko, at least sa Senate, Opo. Yung dalawa wala akong kapangyarihan sa House of Representatives. Sa Senate, sasabihin ko, mga kasama, huwag na tayong pumayag na magkaroon ng insertion or amendment. Ano man ang katawagan, simulan na natin ngayon sa 2026. Huwag na tayong gumamit o magpagamit, ano man ang gusto nyo sabihin dyan. Wala na pong insertion, wala nang amendment, at least sa panig ng mga senador. So kung walang insertion, wala na pong isusuhol si Risa Ontiveros. Sa kanyang ginagamit na mga propaganda. Di ba? Hanggang ngayon, hindi pa rin aminin ni Risa Ontiveros na mayroon siyang bilyones na insertion. Magkano yun? Mahigit 3 billion pala ang insertion ni Risa Ontiveros. Pero sabi niya, hindi daw po yun insertion. Amendment daw po yun. Wala namang pinagkaiba mga kababayan po natin ang insertion at amendment. May mga proyekto pa nga na lumalabas, no? Nakalahati lang yung natapos sa mga pinunduhan ni Risa Ontiveros. Kumbaga, halos lahat nga sila mayroong insertion eh. Tapos walang amin. Lahat ay dinidinay po nila. Ngayon mga kababayan po natin, tignan natin kung kaya nilang panindigan na walang mangyayaring insertion. O dito natin malalaman kung talagang kaya nila. Lalong-lalo na po itong mga nasa administrasyon ngayon, itong mga supporter ni Bongbong Marcos na mga senador. Mahilig mapagkunwari. Tingnan nyo ang kanilang ginawa dyan sa Blue Ribbon Committee. Pilit nilang pinatikil kasi gustong mapagtakpan yung mga nangyayaring involvement ng kanilang kaalyado, ang kanilang boss na si Martin Romualdez, na hindi mabanggit-banggit. Kahit sa mga nagraraling mga kaliwa, hindi mabanggit-banggit ang pangalan ni Martin Romualdez. Grabe po talaga. Sobrang makapangyarihan itong si Martin Romualdez. Grabe no, sobrang yaman na po nila, pero nagawa pa po nilang magnakaw sa pera ng taong bayan. Okay, so jump on tayo sa ating next topic mga kababayan. Siyempre,
Kung nakaabot kayo dito, like muna natin ang video ito. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, pwede kami subscribe. Okay, punta tayo sa ating next topic, mga kababayan po natin. Yung mga retiradong sundalo ay tinatakot, mga kababayan. At sinasabing, tatanggalan daw po sila ng pensyon. Wow. Iba po yung administrasyon ngayon ni Bongbong Marcos, no? Tatanggalan daw po sila ng pensyon dahil sa kanilang ginagawang pagsasalita or pakikipaglaban kontra po sa korupsyon. At ang tinutukoy po ng 2-star retired general ay umaabot pala sa 160,000 ang kanyang buwanang pensyon. At dahil daw po sa pagpapakalat ng fake news, seditious na mga pronouncements sa social media, abay nagbabanta ngayon itong Armed Forces of the Philippines na tanggalan po sila ng pensyon. And alam naman natin na ito po ay hindi naman basta-basta ganon kabilis, dadaan po ito sa tamang proseso. Anyway, panoorin natin ang balita and then in-next naman po natin itong si Saldico. Bakit hanggang ngayon hindi pa nakakansela yung kanyang pasaporte? The Armed Forces of the Philippines warns that retired military officials may lose their pensions if found spreading false information or encouraging rebellion against the government. The AFP is studying whether these retirees can still be subjected to court-martial proceedings despite their civilian status, as they remain bound by their oath to uphold the mandate of the military. Tingnan niyo po, mga kababayan natin, ha. Talagang naghahanap po sila ng paraan kung paano po nila magipit itong mga retiradong sundalo. Alam niyo, napakarami pong retiradong sundalo eh. Yung pagkakalam ko, nasa 300 po sila. Yung mga lumalaban, nagmanifest laban sa korupsyon. Yung iba nga, nanawagan pa ng Marcos resign eh. Yung iba, nanawagan na ipakulong itong si Martin Romualdez and si Saldico. Yung mga humaharap, si retired General Romeo Puques, yung founder po ng United People's Initiative, si Captain Valeros, si Colonel Mitran, si Captain Dado, marami pang iba po yung mga talagang nagsasalita at lumalaban sa korupsyon. So yan ngayon ang kanilang target. Ay sabihin natin, mga retirado man yung mga yan, marami pa rin po yung mga junior officer, no, na sumusuporta sa kanila. At ang mga junior officer, siyempre, no, nag-ano lang yan, no? Naghahanap lang po yan kung sino po yung mamuno sa kanila. Ay sa nangyayari ngayon sa ating bansa, hindi naman natin ma-deny o kahit yung nakaupo sa gobyerno, kahit itong mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines, hindi naman nila ma-deny na talagang masama na rin po yung loob nitong mga aktibong mga nasa kasundaluhan natin sa nangyayaring korupsyon, kasi lahat po apektado. Imagine mo yung budget para sa eskwelahan, farm to market road, flood control, patuloy pa rin po na tumataas yung bilihin, patuloy po na tumataas yung billing natin sa tubig, kuryente, pamasahe, pero wala pong ginagawang solusyon ang nakaupong gobyerno ngayon. Kanilang ginagawa ay ginagastusan kung paano nila sirain gamit ang kanilang mga black propaganda, ang mga Duterte, yung opposition. Nakikipagsabuatan po sila sa mga dilawan, pinklawan. Anong gamit nila na pera dyan? Pera ng taong bayan. Sa mga makakaliwa, nakikipagsabuatan po sila. O pera ng taong bayan. So, supposed to be, mapupunta po yan sa mga services. Agaya ng ospital, eskwelahan. Diba? Yung mga libreng sakay. Yung mga pag-upgrade ng ating MRT, LRT. Pero nakita niyo naman kung paano po nila napapabayaan. Tapos ngayon, yung mga taong matapang na lumalaban para sa mga Pilipino ay ngayon gusto nilang gipitin. O pensyon ang kanilang pinag-iinitan. Kasi kapag matanggalan nila ng pensyon o kapag ginawa nila ito, syempre matakot yung mga opisyal. Siyempre, nakataya po dyan is kinabukasan ng kanilang pamilya. Yung mga retiradong sundalo natin. Ayan. Diba?
Tuloy natin. Officials say some retirees continue to receive up to 160,000 pesos in monthly pension, including those monitored for posting statements deemed seditious online. The AFP stresses that while retired personnel have the right to express their views, they must remain professional and refrain from acts that undermine public. Yun naman pala mga kababayan natin eh. May karapatan naman pala na magsalita itong mga retiradong sundalo natin. Bakit kailangan pa nila magpalabas ng pahayag na yan? Para takutin yung mga kasundaluhan po natin. Anyway, no, isa po sa nag-response dyan, mga kababayan po natin, ay si retired General Romeo Puques, na sinasabi niya na hindi nila pwedeng gawin yan sa mga retiradong sundalo. At yung views po ng ating mga kababayan, actually, ay nagsasabing, ito ba ay silent martial ba? Ito ba ay talagang wala ng karapatan magsalita ang bawat Pilipino? Yung na-observe po natin, halos lahat ng mga oposisyon ngayon ay ginagipit, kinakasuhan. Kagaya po si General Macanas, di ba? O si General Macanas, kinasuhan niya nakaraan, pero at least, no, si General Macanas ngayon ay okay na mga kabayan natin at na-dismiss po ang kaso o reklamo sa kanya ni dating PNP Chief General Acorda. So, na-dismiss po ito mga kababayan po natin. At sa totoo lang, sa sobrang takot, no, ng administrasyon ng nakaupo na buaya sa palasyo, o tingnan nyo, anong ginagawa nila ngayon? Grabe, ang kapal po ng barbed wire na nilagay po nila. Talagang hindi mo na mapapasok yan. Hindi mapapasok ng mga ralista yan. Di ba? Kasi tina po, ilang layer po. Pera na naman ng taong bayan ang pinagagastos nila dyan. Kung sana gumagawa po sila ng tama, ina-address sana nila ng maayos itong issue ng corruption. Pinapakulong na sana, di ba? Yung pinsan niya o si Martin Romualdez, no? O si Saldico. Itong mga taga-DPWH, yung mga sekretaris niya, yung involved. Kahit di niya ipakulong ang kanyang sarili. Hindi sana walang magrarally. Di ba? Mga babayan natin. Wala eh. Ginagawa nila is puro cover up lang at kasinungalingan. Tapos yung kanilang tagapagsalita na si Clark Castro ay obo din po ng napaka sinungaling. Okay, punta tayo sa ating next topic mga kabayan natin. Again, kung nakarating kayo dito, papindot naman ng like, mga kabayan. Nasaan na nga po ba si Saldico? Bakit walang ginagawang aksyon ang gobyerno ni Marcos Jr. para mapauwi itong Saldico? At bakit hanggang ngayon, hindi pa po kansilado yung kanyang pasaporte? Diba? Tapos sasabihin nila na gumagawa po sila ng aksyon. Asan yung aksyon nila? Napakabilis nilang ipa-aresto si Pastor Kibuloy. Napakabilis nilang pauwiin itong si Teves na sa Pilipinas at napakabilis po nila within 14 hours napadala nila sa dahig ang dating presidente po natin. Sabi nga ng pamilya ni President Duterte, ito po ay government sponsored kidnapping ang ginawa ng Marcos administration. O bakit? Kay Saldico, wala po silang ginagawang aksyon. Alam na this, mga kababayan. Okay, kaugnay dyan, pakinggan natin ang press conference nitong si Congressman Toby Chanco. Kailangan siyang pabalikin at hindi siya mapabalik. Huwag natin subukan yung pasensya ng tao. Sa tingin ko doon na talaga magagalit ang taong bayan. At baka doon na sila magduda sa sinseridad ng investigasyon. Kaya nga, actually, Congressman Toby Chanco, duda na talaga ang taong bayan eh. Sa sinseridad. Si Toby Chanco, actually, ano pa yan? Pro-BBM pa yan. Medyo, ano pa yan, no? Nag-aalangan pa siya, suportado niya pa si BBM. Unlike po kay Congressman Kiko Barsaga, no? Na talagang lantara na po yung kanyang pagsasalita. Siya na nga po ang isa sa nanawagan na magkaroon ng people power. Siya na nga po nanawagan na makiisa sa malawakang kilos protesta. Siya na nga po ang nanawagan na yung mga estudyante, mga kabataan, sumama na para wakasan ang matinding korupsyon sa ating bansa. Diba? At syempre, siya, inaamo niya si Bongbong Marcos, Sandro Marcos, Martin Romualdez, at mga kongresista, mga senador,
Binabanatan niya. Kasama dyan si Pinky Lacson at itong si Tuta Soto, binanatan niya. Itong si Toby Chanco, yung kanyang kinakalaban ng dito ay si Martin Romualdez, Saldico, at ilang mga kongresista. So hanggang doon lang siya. Kay BBM, ayan, talagang pinoproteksyonan niya pa si BBM. Sinasabi ko, doon sa DFA, may kapangyarihan naman silang kansilahin yung passport. Ngayon, ang hindi ko maintindihan. Kasi hindi pa kasi kinakansila. Alam mo, Toby Chanco, sa pagkansila ng passport, isang utos lang yun ni BBM. Di ba? Wala sila pag sinabi ni BBM, okay, kansila mo na yan. Ay, cancel agad. Pero bakit hindi inuutos? Alam na yan. Bakit hindi ka DFA o yung ibang nasa gobyerno ang nagdedepensa pa kay Saldico kung bakit hindi pwedeng kansilahin yung passport? Di ba dapat kansilahin nyo, tapos pabayaan yung abogado niyang questionin sa korte yung pagkansila? Bakit? Parang tila baga, sila ba nag-aabogado? Ako, sir, ng ICI. Hindi, ganito, no? I hope, okay. Okay. This is my second time here to be invited, no? Para may mga information na tinanong sila sa akin. So, tulad ng una kong commitment naman, and ever since before, lahat ng nalalaman ko, isi-share ko sa kanila, no? Ngayon, kung ano man yun, I think it's better for them to be the one to disclose para alam nila kung ano yung pwede na sabihin, ano yung hindi. Kasi ako pumunta dito para makatulong, di ba? So, ayoko naman na ako pa magsasabi, mas nasa kanila yon kung ano yung gusto nila sabihin na nakuha na yung information sa akin. Pero sir, recognition ng mga information ng Huwag na, kasi sabi ko nga, I respect the ICI, we respect their process. It's up to them, no, to disclose kung ano yung mga importanteng nakuha nila sa akin. Yun na lang. Ang problema nitong ICI na ito talagang ayaw nila ilalabas kung ano man po yung mga information, ayaw nilang ilabas kung ano man po ang kanilang ginagawang investigation. Kaya wala na pong credibility itong ICI na ito. Imagine nyo, pati foreigner nakikialam na, di ba? So ano pa po yung credibility nitong ICI na ito para mag-imbestiga, no? Wala na, cover up po ito mga kababayan po natin. Sinasabi nga ng lahat ng mga Pilipino, 97% ang nagsasabing talamak na po yung corruption sa ating bansa. At tingnan mo, ilan na lang yung nagtitiwala kay Bongbong Marcos, 30%. At yan po, alam ko, manipulated pa po yan eh. Kasi matatawag natin na bobo at tanga pa yung mga nagsusuporta kay Bongbong Marcos. Tingnan nyo kasi, talamak yung corruption, pero parang may masaya pa sa ginagawa ni Bongbong Marcos. So, manipulated. Kasi lahat ng taong bayan, gusto na nga siya mag-resign eh. Wala lang panahon na makiisa po sa mga rally. Wala lang panahon siguro na magsalita o takot din yung iba. Lalo karamihan po yung nakaupo sa gobyerno na nagtatrabaho sa gobyerno. Siyempre bawal po sila. Yung pamilya ng pulis, sundalo natin, bawal din po sila dyan. Dahil matanggal sa trabaho yung kanilang asawa. Yung mga pulis, sundalo natin, ramdam din po nila. Yun ang nangyayaring corruption sa ating bansa. Pero hindi lang po sila makapagsalita. Ngayon, dapat talaga nagkakaroon po ng live stream sa bawat investigation. So, bawat pagharap ng resource person, kagaya niyan, haharap si Toby Chanco sa ICI. So, dapat naka-live stream yan. At least marinig po natin kung ano ang kanyang sasabihin. O, kagaya ng sinasabi niyang, bakit hanggang ngayon hindi pa napapauwi si Saldico? Matik na po yun. Si Martin Romualdez, may sakit din daw po ngayon. Sana matuluyan. Anyway, balik tayo dito sa issue ng mga retiradong sundalo po natin, mga kababayan. Na talagang gusto nilang patahimikin, gusto nilang gipitin ito. So, tingnan natin. Kasi nakikita kong nagsalita isa pa lang, si General Romeo Poques pa lang. Pero marami pa po yung magsasalita dyan. Marami pa po sa ating mga retiradong sundalo na mga naninindigan. Ang sabi ko nga sa isang live stream ko, kung ang mga retiradong sundalo po natin na maingay, nagsasalita, nagpapalabas ng kanilang damdamin, sentimento sa matinding korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Kapag sila po ay manahimik, alam nyo na po ang ibig sabihin yan. Yung mga estudyante natin na lumalabas, yung mga kabataan na lumalabas, yung iba po is manipulated naman ng mga NPA, ng mga makakaliwa. So kahit pagsigaw ng Marcos resign or pagpapakulong
na kay Martin Romualdez o Saldico ay pinagbabawal din po. Diba? So karapatan sana yan, mga estudyante yan. Pero pinagbabawal ng ilang grupo at organisasyon na naka-align po sa mga makakaliwa. Kaya sayang lang yung kanilang ginagawang kilos protesta na kung talagang gusto nilang mapanagot, hindi dapat, no? Doon sila, isigaw nila kung anong dapat isigaw. Dapat, ikaw yung mga organisasyon na ito, no? Na talagang dating lumalaban sa korupsyon, dating galit na galit sa mga magnanakaw. Ngayon, kita nyo naman na parang sila po yung mga sumusuporta ngayon sa mga magnanakaw. Hindi nila mabanggit yung pangalan ni Martin Romualdez at Saldico. At itong mga taga-Armed Forces of the Philippines, itong mga aktibo na ito, itong mga official na ito ng Armed Forces of the Philippines po natin, sana po manindigan naman sila. Sana maawa po sila sa taong bayan na pinagnanakawan ng mga politiko. Parang yung mga politiko po ngayon, ng kanilang siniservisyohan O kaya ngayon, naglabas na naman ng pondo ang gobyerno ni Marcos Jr. para po sa mga pulis po natin. Nakaraan, magkano? 1.6 billion ang mga bonuses ng mga sundalo. Para manahimik lang. Kasi umusok po yung yung issue na magkakaroon ng kudita sa mga hanay ng mga kasundaluhan. So naglabas agad sila ng 1.6 billion. Siyempre yung tiba-tiba dyan, mga official na naman. O kaya ito na, tinatakot nila yung mga retiradong sundalo. Yung mga pulis natin, may nabasa po tayo na naglabas di umano ng punto na naman para sa mga pulis natin para manahimik na naman. O kaninong pera yan? Pera ng lahat ng mga Pilipino. Kawawa. Kaya imagine mo yung libreng ospital, hindi naman totoo. Yung bigas, imbis na ipamigay sa mga nalindol, binenta pa ng 20 pesos. Pinagnegosyohan pa. No? So, kawawa po talaga yung mga ordinaryong Pilipino ngayon. Yung mga services na dapat para sa atin lahat, napupunta doon sa mga taong binabayaran po nila para proteksyonan sila. ICI, mahiya naman po kayo. Yung mga taga-House of Representative, sana po yung mga tapat na mga congressman po natin, no, na hindi lantaran yung kanilang ginagawang pagnanakaw. Talaga kung may mga malinis man dyan, dapat magsalita po sila. Dapat manindigan po sila. Kaya saludo po tayo kay Congressman Kiko Barsaga. Kaya sa ating mga kabayan, suportahan natin kung ano man yung advokasya po nitong si Kiko Barsaga na lumalaban sa korupsyon. Ngayon, tinatadtad nila ng kung ano-ano ang propaganda. Si Kiko Barsaga, ano-ano mang mga paninira. Kaso, ethics complaint. Pero matalinong bata nito. Suportahan po natin yan. Okay? So hanggang dito na lang muna yung ating reaction video. At kung kayo po ay umabot dito, huwag kalimutang i-like po at i-subscribe kung kayo ay hindi nakasubscribe. Maraming salamat po. This is Kababayan Viral PH or Kababayan PH na lang pala. Tinanggal natin yung viral kasi hindi naman tayo nagpa-viral. Thank you and God bless mga kababayan.